At habang tayo po ay nakatayo sa presence ng Lord, let's open our Bibles in the book of 1 Samuel chapter 16 verse 7. And let's all together read the word of the Lord. Ready, go. But the Lord said to Samuel, "Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." And the Lord has blessed the reading of His Word. Palakpakan po natin ang Lord. At kamayan po natin ang ating katabi. Sabihin natin, I'm glad you are here. I'm blessed to have you with me worshiping the Lord. And we may all be seated in the presence of the Lord. God is good. And all the time, amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Na-miss ko kayo. Dalawang Sunday akong wala. Pero salamat dahil tuloy ang gawain ng Panginoon dahil ang gawain ito ay para kay Jesus. Amen po. So this is Jesus is Lord Church, San Marcelino, Malate, Manila. And every Sunday, nandito po tayo. We have 3 services. Isa po ay 7:30 at ngayon po yung 10:30. Mamaya meron tayong youth service ng 2:00 ng hapon. Kaya sa mga nakakapanood, we welcome you sa Jesus is Lord Church San Marcelino, and we hope na one day makaka-face-to-face namin kayo. Next naman. Kasi Sunday is for the Lord. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, ang linggo ay para sa Diyos. Ayan. Kaya lagi nang ilagay natin yon sa ating Sunday schedule. Sunday is for the Lord. Binigyan tayo ng 7 araw. Dapat yung linggo para sa Diyos. Hindi lang yan pahinga. Yan din ay araw ng pagsamba. At may pangako ang Diyos. Matthew 6:33. If we seek first His kingdom and His righteousness, all that we need is added to us. Amen po? Kaya, congratulations, may blessing kayo from the Lord. Amen? Ba, pinapalakpakan ng Diyos niyan. There are those blessings that we receive dahil mayaman sa biyaya si Lord. Pero may mga blessings din tayong natatanggap kasi meron tayong ginawang mabuti. Ang pagpunta sa gawain ng Lord, mabuting bagay yan. Kaya very good tayo. Next naman. Amen po? And I pray every Sunday, very good tayo kasi pag hinanap, saan si ganon? Sabi ng angel ng Lord, nandun Lord sa church. O, diba? Kakatuwa naman. Okay, at dahil ngayon ay buwan ng Marso, 3rd Sunday ng March. 5 po ang Sunday. Diba? Nakakarami ang Lord ng 5. Kulang pa nga yun eh. Diba? Dapat araw-araw may oras tayo kay God. Amen po? So for this month of March, ang ating theme, everybody read. Breakthrough kindness that brings favors. With S pala yung favors. Pag tayo ay mabait, tayo ay may pabor. Amen po? Pero may mga kabaitan na walang pabor. Bakit kaya? Kasi mabait sa panlabas, pero nagngingit-ngit sa loob. Yung pala outward lang. Pero gusto ng Lord, hindi lang panlabas yung ating kabaitan. Hindi lang tayo sa labas may halo. Ay, hindi lang tayo sa loob may halo. Pati sa labas, walang sungay. Amen po? At hindi lang tayo mabait sa loob ng church. Kahit saan tayo dalhin, mababait tayo. Amen po ba? Ayan. Okay, so ang ating aaralin ngayon, in accordance to our theme, is focused on the life of King David. Sino rito kilala si King David? Ayan, lubos pa natin siyang makikilala because he is an example of kindness na nagkaroon ng pabor. Grabe nga yung pabor niya eh. Wala na siya, pero pinag-uusapan pa natin siya. Amen? So that's favor. So yung ating binasa kanina ay sinabi ng Diyos kay Prophet Samuel. Sabi ng Lord, the Lord said to Samuel, huwag kang titingin sa panglabas. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang judgmental. Oo, mahilig yan ngayon eh. Sa Facebook, puro na lang judge dito, judge doon. Di naman mga judge. Accuse dito, accuse doon. Hindi naman accuser. Alam niyo sa Bible, sino ang accuser? Si Satan. Satan ka ba? Huwag mong nanakawan ng... So, si Satan lang accuser.
Tayo ay hindi tayo dapat judgmental, di rin tayo dapat accuser. So sabi ng Diyos kay Samuel, kasi si Samuel nag-judge. Ay, maganda naman yung judge niya. Ito ba, Lord? Ito ba? Kasi ang background of the story, inutusan ng Lord si Prophet Samuel na pumunta sa bahay ni Jesse. Si Jesse ay tatay ni David. So si Jesse may 7 anak. Sabi ng Diyos kay Samuel, punta ka sa bahay ni Jesse. Napili ko yung isa niyang anak para kahalili ni Haring Saul. Ayoko na kay Haring Saul. Nagre-reject pala si Lord, no? Na pag pinasa niyo naman paulit-ulit na pagsuway etong si Saul. And the Lord gave him chances, pero they were all failed by Saul. Pero kung nagrepent talaga siya ng totohanan, pwede pa rin naman. Kaso naging kalos yung heart niya. Anyway, so there was that time na nangyari na the Lord rejected Saul kahit pinagpapray siya ni Samuel. So sabi niya kay Samuel, punta ka sa bahay ni Jesse, nakapili na ako ng kapalit ni Saul. Sabi ni Samuel, hala, baka pag pumunta ako dun, mapalo ako ni Saul. Hindi, sabihin mo mag-offer ka ng sacrifice, which is true. Kaya lang, mag-offer siya ng sacrifice doon mismo sa lugar ni Jesse. So pagdating niya doon, nagulat si Jesse, hala, ba't nandito ka? Sabi ni Samuel, kung mag-alala, I came here in good faith. Patawag mo lahat anak mo. Hindi niya sinabi, isa sa anak mo magiging hari. Pero ang instruction niya kay Jesse, dalhin mo lahat ng anak mo, meron tayong piging. Tapos, isa-isa, hinarap. Etong aking panganay. Ilan yung anak ni Jesse? 7. So, ang nangyari, 6 lang yung nag-appear. Kasi yung bunso, hindi tinawag ng tatay. Anyway, pagharap nung, alam ni Samuel, the reason behind his coming. Pero hindi alam ni Jesse. At di rin alam ng mga anak ni Jesse. So pagharap ni Eliab, the panganay, matangkad, matipuno, macho. Kasi bahagi siya ng army ni King Saul. Sabi ni Samuel, eto na ba, Panginoon? He has the height. He has the build. Siya na bang papahiran ko ng langis? O bubuhusan ng langis? Ayun, napalo siya, na-sermonan siya ng Lord. Na-rebuke siya ng Lord. Kayo talagang mga tao, hilig niyong tumingin sa panlabas. Pero ako, hindi ako tumitingin sa panlabas. Nakatingin ako sa puso. Ang ano dyan, no, I have rejected him. Because there's something in Eliab na hindi pa nag-a-appear at that time. Pero mag-a-appear later on pag ito'y na-triggered. Okay, malalaman nyo yan later on. Pero yung tinutukoy niyang a man after his heart, na hindi ni-reject ng Lord, bagkus nagustuhan niyang puso, is none other than David. Kaya ang ating topic is the kindness and favor of King David. Yung kabaitan, kagandahang loob ni David, yung maganda niyang ugali, kaya siya nakaranas ng favor. Ano ba yung favor? Kinakain ba yan? Siyempre hindi. Pag di sila natatawa. Joke yun. Favor. Sabi niyo po, favor. Pabor. So, ibig sabihin, it's an act of kindness beyond what is due or usual. Yung bang kagandahang loob na sobra sa iyong inaasahan. And example ko na rin ito kanina, hindi na ako mag-iiba, yun na rin. Nakapila ka. Haba ng pila, pero matyaga kang nakapila, may nakakita sa'yo. Sister, halika, dito ka na. Kilala ko yung isa doon. Ay, wag na. Nakakaya naman. Hindi akong bahala sa'yo. Kaya imbis na humaba ka sa pila, ayun, priority ka kahit di ka senior citizen. Ang tawag doon ay pabor. Pabor din yung dapat magbabayad ka ng pamasahe. Nalibre ka. Pabor yun. Parang ayaw nyo ng pabor, no? So, what is beyond what is due? Higit sa dapat. Higit sa ordinaryo, higit sa usual. At sino rito gusto ng pabor? Kasi pag may favor ka, napapadali yung mahirap. Daming dokumento dapat na ipapasa. Binigyan ka ng pabor. Ay, konti na lang.
O kaya, sige ako nang bahala dyan. Ito na lang gawin mo. Pabor yun. It eases. Nakakabawas ng ating mga alalahanin sa buhay. And God gives favor. Kaya kung gusto nyong may pabor, tayo, ay si Lord ang ating i-please. Because the Lord gives favor. Ang Hebrew word daw po niyan ay pana, which means to turn. Yung mapapalingon sa iyo ang Diyos. Hindi para ikaw ay pagalitan, pabor nga para ikaw ay biyayaan. Amen po? At syempre, ang tao pwedeng magpabor. Pero pinakamagandang pabor galing sa Diyos kasi ang Diyos kaya niyang mag-utos ng tao para ipakita sa atin yung kanyang pabor. Amen po ba? Kaya importanteng meron tayong pabor. And from the theme that we have, pag meron tayong kindness, kabaitan, kagandahang loob, makakatanggap tayo ng favor. Minsan hindi agad-agad, pero later on. Yung ate ko, nag-text siya one time kasi may nakwento ako sa kanya at nakwento ko na sa inyo. Sabi niya, pwede ko bang ikwento yon? Sabi ko, bakit? Kasi parang, bakit kaya? Sabi niya, para ipapalabas ko na yung magandang ginawa mo nung 2013, kahit after 10 years, may ani ka pa. Okay. So, kinuwento ko ulit. Hindi, I don't need the detail. Sabi niya, kailangan ko lang yung pagpayag mo. Sabi ko, sige, basta huwag mo na lang sasabihin yung church kung saan yun nangyari. So, ibig sabihin, totoo talaga yun na meron ng kinoun silang mag-asawa and dapat maghihiwalay na sila, mabigat yung case nila, pero dahil nahugot ko sa kaibuturan ng puso ng lalaking mahal niya talaga yung asawa niya, hindi niya nainisipang hiwalayan. At after 10 years, nakabalik nga ako sa Canada, in-invite ako ng mag-asawa. At yung favor, sabi nila, Pastora, sabi ko, salamat trinit niyo pa ako ng lunch sa isang napakasarap na Japanese restaurant. Sarap, promise. Sabi ko, thank you sa pag-treat. Actually, hindi lang yan, Pastora. Inabutan pa ako ng cash, 500 Canadian dollar. Magkano yun? Times 42, 40, yan, ganyan. Sabi ko, wag na. Sabi niya, kulang pa yan sa ginawa mo dahil sa'yo buo yung family ko, merong pa kaming 2 anak. Amen po? So that's the goodness of the Lord. Amen po? The favor of the Lord na tapos na, makalipas ng ilang panahon, pero yung favor na yon, yung kindness natin, it will always be remembered. Tama po ba? Kaya dapat di tayo napapagod gumawa ng mabuti and we're not after the reward, we're after the satisfaction na nakagawa tayo ng mabuti. Masarap sa pakiramdam na hindi ka gumante ng masama. Kundi gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Masarap yun sa pakiramdam. Amen po? Kahit wala kang reward, there's something na mararamdaman mong very worth it. Amen po? Ano naman yung kindness? Kindness is an attribute of God's nature. Si Lord talaga yung kind. Pero dahil siya yung Diyos mo, dapat kind ka rin. Kung yung Diyos mo ay bad, dapat bad ka. Yun yung Diyos mo But we have a kind God. Amen? Kaya dapat kind ka rin. Sabihin mo sa katabi mo, dapat kind ka. Sagutin mo, ikaw rin. Ako lang, tayo dapat. Amen po? So, kindness is an attribute of God's nature and personality associated with His compassion. So, pag kind ka, maawain ka, mahabagin ka. Pag kind ka, generous ka. Tagutom nga taghirap ngayon, mahirap maging generous. Ang generosity, hindi lang pira. Amen? Generosity also has an element of our time. Quality time, nagsishare ka ng time mo. Imbes na magpahinga ka, kailangan ng tulong mo o bangon ka, ganon. O kaya, yung sharing what you have, inspiration, encouragement. Generosity rin yung meron kang nabasang scripture tapos shinare mo. Kaya isang magandang pangyayari sa buhay mo na shinare mo sa iyong kapwa para ma-uplift din sila, nakapag-encourage ka. That's generosity. Hindi yung sinasarili mo, basta ako ginawan ako ng himala, bala kayo dyan. Yung pala yung himala, pag shinare mo, nakaka-stir up ng faith, nakakabuhay ng loob.
ay ayaw mong mag-share, katikom yung bibig mo, sayang naman. Di ka kind. Joke. Joke lang po. So ano pa? Mercy, favor, goodness, and love. So ang Hebrew word daw po niyan is kesed. May K daw yan. Sabi nung na-sharean ko, na taga-DFA nung Thursday. Hebrew word is kesed, which implies faithfulness to a relationship. Bakit ba kind si God? Kasi hindi siya nagbabago. He was kind before, until now, and even in the future, we have a kind-hearted God. Kaya walang lalapit sa Panginoon na nangingimi, na ayokong lumapit, baka mapalo ako, baka di niya ako gusto. Walang ganun. The Lord is always good and kind. Amen po ba? Kahit bad tayo pas, oo, kasi hindi niya tayo katulad. He do not repay us according to what our sins deserve. But He let His grace, His mercy, His goodness to flow in us, lalo tayo'y lumalapit sa Panginoon. Ang ayaw lang ng Lord, yung mayayabang, mga palalo. Yung ayaw aminin na hindi nila kaya. Yung nagmamagaling, yan. God resisted the proud, but He gives grace to the humble. Pag lagi tayong nagbabalik loob sa Diyos at aminado tayo sa ating mga kasalanan, laging nagpapatawad ang Diyos. Sapat yung dugo ni Jesus that was shed on the cross so that His kindness will overflow in our lives. And because we have a kind God, dapat kind din tayo. Amen po? Amen po? Yan. Palakpakan po natin si Lord. So sa introduction, our God is kind and is full of kindness. Amen. Mabait ang Diyos natin. Buti na lang. And He is full of kindness. Araw-araw may fresh supply of kindness as we wake up every day. At hindi natin nauubos yung kindness ng Lord. 'Di ba? Sa Bible naman, pag nasagad yung patience ni God, sobra na yun. Talagang sobrang lala. Pero napakahaba ng pisi ng Panginoon because He is a kind-hearted God. And since we have a kind God, we servants should also be people of kindness. Kasi pas mahirap, hindi mahirap. Dahil pag ginusto mo, gagawa ka ng way di ba? Pag ginusto mo yung isang bagay, hindi ka lang, sana ganon. Pag talagang gustong-gusto mo, gagawa ka ng effort. Di ba? And one way of showing our effort to be pleasing to the Lord is to keep on coming back to Him. Pagpapahayag na gusto mong matuto, mabago, is lagi kang babalik sa Lord. Kaya lagi tayong umaattend ng church. Not because we're perfect, but we want to be perfect. Amen? Not because we are good. The reason why we go back to church, because we want to be good. Because only God can change us. Only God can transform us. At ang Lord nangungusap sa magitan ng kanyang salita. May verse nga sa Bible, di ba? Kaya yan nasulat para tayo matuto. Gayahin yung dapat gayahin. Iwasan yung dapat iwasan. Amen po? Nang sa gayon ay mabuhay tayong ayon sa kalooban ng Panginoon. And the life of David was an example of kindness, and after showing yung kindness na yon, nakatanggap siya ng pabor. Kagaya mo at kagaya ko, hindi naman perfect si David. But there were those instances na dapat iba yung respond niya, but he responded with kindness. Hindi tayo perfect each and every day. Pero let there be instances in our lives na, uy, you acted na tama. Uy, tama yung response mo. Naging mabait ka nung panahong yang, binubuyo ka. Inaaway ka, aba, naging mabait ka at hindi ka pumatol. Let there be many instances of that kind. Nang sa gayon, ang Diyos na nakakita ng ating mabubuting gawa will reward us. Amen po ba? Wala tayong ginagawa na hindi niya nakikita. Lalo na pag gumagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Kindness and acts of kindness ay napapalingon ang Diyos sa ganyan. Kita niya, ayaw niya nung mga inaapi. Ayaw rin niya nung nangaapi. Pag hindi ikaw yung nangaapi,
Tapos ikaw yung inaapi, pero imbis na gumanti ka dahil inaapi ka, ay gumawa ka pa ng mabuti, ay natutuwa ang Diyos dyan. Kasi ganun siya. Si Jesus namatay, not for the godly. He even died for the ungodly. Hindi ko talaga malimutan yung kwentong yun Nakwento ko na kanina Alam ni Jesus na si Judas yung magkakanulo sa kanya. Alam ni Jesus na si Judas ang magtatatwa sa kanya. Jesus even knew that si Peter that night will disown him. Di ko kilala lang yung Jesus na yan. Hindi ako disciple niya. Samantalang 3 taon silang magkasama. Sumpaman, peksman. Di ba? He cursed. He swore. Hindi ko talaga siya kilala. Sumpaman, mamatay man, peksman. Alam ni Jesus yun. Alam din ni Jesus na pag siya'y hinuli, itong 12 disciples magkakanya-kanya ng landas. Just the same, He washed all their feet. Amen ba? Ay, kanina rin, nabanggit ko na alam ni Jesus na yung halik ni Judas, yun yung magsesenyas na siya yung dapat hulihin. Kasi, pag binasa natin yung kwento nung sa Garden of Gethsemane, sabi ng mga kawal, sinuhuli namin. Hindi nila kilala si Jesus Sabi ni Judas, yung hahalikan ko, yun yung hulihin nyo. May sinabi si Kuya Joby, yung mga humahalik sa sa estatwa, baka naman. Anyway, so nasa heart naman yan Pero we pray na they also know the truth. Amen po? Asa na tayo? So yun, Jesus could have averted that. Dapat iniwasan niya yung kiss. Diba? Halik Judas yun Hindi, he allowed himself to be kissed by a Judas. Why? Because he is kind. Just so the scriptures will be fulfilled. Just so God's redemptive plan for man will take place. Amen po ba? So, yung kagandahang loob ng Diyos sa atin hanggang ngayon ay hindi resulta ng ating magandang gawi at magandang ugali. Hindi. It's just that He is good and gracious. And we should be like Him. We do not repay evil for evil. Dahil Kristiyano tayo. Amen po? We repay evil with good, with kindness. Amen. Binato ka ng bato, batuhin mo lagyan mong palaman. Bagong luto, lagyan mo pa ng kape. Ibig sabihin, go beyond what is ordinary. Just to show na you have a God who is kind and good. Kahit sabihin mo sa Lord, kung di lang sa'yo, hindi ko to gagawin. So let it be. Let it be. Lord, kung di dahil sa'yo, hindi ko to gagawin. O dahil sa Diyos, sige, gawin mo yung magandang bagay na yan. At di mo alam na papangiti natin ng Diyos. That's like me. Tama ba yun? That's just like me. Yan ako, ganyan ako. Amen po ba? Pag tayo'y gumante, at hinigitan mo pa yung gante, hindi ka kagaya ng Diyos. Kagaya ka ng isa. Yung kalaban ng Diyos. Pero pag ikaw ay ginawa ng masama, pero hindi ka gumanti at hindi ka rin nag-isip ng masama, you are kind. And you are definitely kasi Kristiyano ka. Amen po ba? So, baybayin natin. Actually, ang kinuha ko lang mga kwento, syempre, kung lahat ng chapter ay ang haba kasi ng inukol ng Bible to tell us about the story of David. Pero ang kinuha ko nung hindi pa siya hari. Kasi mas madaling gumawa ng mabuti if you have the position, if you have money. But during this time, we see the kindness of David, not because he was the king, he was just an ordinary binatilyo na dun pa lang kinakitaan na ng Lord ng kagandahang asal, ng kagandahang loob, ng pagiging mabait. 7 lang po ito. At lahat ay nung hindi pa siya hari. Siguro part 2, pag hari na siya. Mahaba na yon. Okay, the kindness of David.
Una, nakita ko yung kindness ni David, I believe it was the Holy Spirit. Pinakita ng Holy Spirit sa akin itong mga katangian ni David. Kasi talaga, yung turo ko kaninang first service, the Shunammite, yun yung turo ko sa jail pa ako nung Sunday. Nag-iisip na ako, Lord, sino pa isa? Gusto ko ulit Bible character. Alam niyo bang mula nung Sunday na yun, kasi second service nga tutura ko. Ayoko naman yung tinuro ko kanina, turo ko ulit ngayon. Kasi maraming revelation si God eh. So, Lord, sino pa? Hanggang talagang, ang dami kong iniisip, Lord, ito ba? And then, just 2 days ago, kasi Chronicles na ako so natapos ko na yung Kings. So, First Chronicles, natapos ko na rin. Second Chronicles na ako. Oo nga, Lord, si David. So, binalikan ko ang First Samuel. At dito ko nakuha itong 7 mga kabaitang pinakita ni David, kahit hindi pa siya hari. So, ang punto nito, kanino niya pinakita yung kabaitan? At usually, lulutang yung kabaitan mo, hindi dahil sa maganda yung ginawa ng kapwa mo, kundi sa kabila ng hindi magandang trato sa'yo ng iyong kapwa. Amen po? Doon lulutang yung kabaitan. Madaling maging mabait pag mabait sa'yo. Tama? Pero pag di mabait sa'yo, tas naging mabait ka, abay, very nice yan. May pabor yan. Amen po? Sa una, kanino naging kind si David? Sa tatay niya. Kasi nga, napakalinaw ng instruction ni Samuel. Iharap mo sa akin lahat ng anak mo. Ilan ang anak ni Jesse? 7. Ilan ang hinarap niya? 6. Ilan ang kulang? At hindi niya sinasabi, hanggat hindi hinanap ni Samuel. Kung ako si David, magtatampururot ako. Magrarant ako sa tatay ko. Ay, it happened. Bumili yung tatay ko ng 2 kutsyon. 4 kami magkakapatid. 2 double deck. So, binalan niya yung ate ko at bunso. Kasi yung unang bed, made of metal. Yung double bed na metal. So, yun yung binila niya ng 2 kutsyon. Kami nung ate Jean ko, ang bed namin kahoy. Alang kutsyon. So, dating ang tatay ko, 2 kutsyon. Yung pala sa panganay at sa bunso. Ako yung paborito. Sabi niya, ako paborito niya eh. Kaya nung time na yon, may sulsul pa. Bakit tayo wala? Ay, narap ko tatay ko. Pa, saan mo paborito mo ako? Bakit sila lang? Bakit sila lang may kutsyon? Bakit kami wala? Alam mo yung tatay ko na kasi nga iba pag paborito na galit na inalo niya ako. Sige, bukas. Sabi niya, parang nagdahilan siya. Nakalimutan ko na, siguro kulang ang budget. Hindi bukas darating. Basta talagang nagtampururot ako. Because I was insisting. I was asking for my right as a daughter. The explanation niya, kasi yung kama nila, yung metal, na masakit yon pag walang kutsyon. Mahirap higaan pag walang kutsyon. Unlike dito sa kahoy, okay lang, may banig. Siyempre, bata ako, di ko naintindihan yun. Ang sa akin, I have the right and the lefts. You know what happened? Kinabukasan, may kutsyon na kami. If I were David, ano sabihin ko? Aanin ko yung tatay ko. Ikaw tatay sabi lahat, iniwan mo, di mo ba ako anak? If I were David, but I am not David. David, what did he do? And walang kinento sa Bible na nagrant ang David, na nainis siya sa tatay niya for not remembering him. Amen po? Sino ang nakapansing kulang ang anak na hinarap? Si Samuel na walang alam. Kasi walang napili. Andyan si Eliab. Ito na ba, Lord? Hindi siya. I rejected him. Pangalawa, pangatlo, pang-4, pang-5, pang-6. Wala sa kanila yung pinili ng Lord. Hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos. Tinanong ni Samuel si David. Si Jesse. So sabi ng 16 verse 11. So he asked,
Jesse, sabi to ni Samuel, are these all your sons? Are these all the sons you have? Kung hindi siya tinanong, hindi siya magsasabi, may isa pa. Diba? So he was neglected, he was abandoned. Kahit anong explanation nyo, yun ang dating sa akin. Pero hindi importante yung dating sa akin. Mas importante yung respond ni David. Ikaw ba, pag nakalimutan ka, anong dating sa'yo? Ang kind person will not argue, will not complain, will not insist on his or her right because he know who he is before God. Amen po ba? Kahit di ka kilala ng tao, basta kilala ka ng Lord, ano pang hihigit doon? Amen po ba? So, sabi ni Jesse, there is still the youngest. Jesse answered, but, sa talagang may rason no? But he is tending the sheep. May pinagawa ko sa kanya, nag-aalaga siya ng tupa. Parang talagang ang dating, he doesn't deserve to be here. Ay! Sorry masyado kong inaano. Just so we see yung goodness, yung kindness ni David. Si Samuel ang insist, pauwiin mo siya. Send him here, send for him. We will not sit down until he arrives. Kaya alam mo, huwag kang after sa applause, sa good words ng tao. After ka dapat na malugod ang Diyos. Because if the Lord is pleased with you, kahit yung kaaway mo, walang magagawa, kakamayan ka. Taob sa'yo. Amen po ba? Let's be kind. Kahit anong itrato sa atin ng kapwa. Una, hindi mo sila makokontrol. You cannot control how they think of you. Pero you can control what is in your heart. Kailangan ka bang maging bitter? Kailangan bang ipangalandakan mo yung rights and lefts mo? Okay ka lang. Kasi mabait ka. Amen po? Kita yun ng Diyos. Alam ng Lord yung hindi ka pumatol. Alam ng Lord yung dapat may say ka, pero you just kept quiet because you know in your hearts, wala kang dapat na ipangalandakan at ipagmalaki. For you know who you are. Kahit naman hindi siya sinama ng tatay niya, siguro sa isip niya, kahit naman di ako pinapila ng tatay ko, alam ko anak ko ng tatay ko. May higit pa ba doon? Amen po? Palakpakan po natin ng Lord. Second, next chapter sa 1 Samuel chapter 17. Si Kuya Eliab, the eldest sibling. Sa sumunod na chapter, so yun nga, in-anoint ng Lord si David, bata pa siya, binatilyo, sabi mga 17, 16 years old. In-anoint na siya to be the next king of Israel. Hindi pa naman siya yung hari. Magiging hari pa lang, and it will take time. At itong si David, hindi siya nagmadali. He let God's hand do the orchestration. Basta siya, ginawa niya yung dapat niyang ginagawa. Nagbabantay pa rin siya ng mga tupa ng tatay niya. Amen? Hanggang isang araw, inutusan si David nung tatay Jesse niya. Kaya, grabe si David, no? Kung ako yun, yung nga, di ka ako susundin. Buti na lang, di ako si David na. Sasabi ni Jesse, David, punta ka dun sa gera. May gera dun andun yung 3 kuya mo. Dalan mo sila ng food. Pati yung kanilang mga superior. Tapos, makibalita ka at bumalik ka dito para I would know yung update. O, di ang masunuring David, pinabantay muna ang mga tupa. Si very responsible. Talagang hindi niya pinabayaan yung mga tupa niya. Talagang iniwan niya muna sa katiwala and then off he went to obey what his father told him to do. Pagpunta doon, binigay niya na yung food. Ay, kuya! Mga chika-chika, no? Maya-maya, dumating naman itong si Goliath. Yung pala 7 araw na naghahamon. Ay, kayo mga Israelita, 1 linggo na akong nandito. Wala pa rin kayong hinaharap sa akin. Kasi, ang gusto ni Goliath, matangkad na mama, wag nang maglaban yung kampo ng mga Israelita at mga Philistines. Pili na lang ng isa. Ako will represent the Philistines. Pili kayo ng isa, mga Israelita. Kami na lang ang mag-away. Pag natalo kami, we will be your servant. Pag natalo kayo, you will be our servant. Asan na? 1 linggo na. Walang humaharap. Kahit si Haring Saul, na he was a head taller.
Yung height ni Saul, a head taller than the normal height of an Israeli. Takot din. Kasi kilala si Goliath na bihasang mandirigma. Pero nung nakita ni David, at yung sinabi ni David, ni Goliath, hinahamang ko ang army ng Israel. Wala bang matapang sa inyo? Ganyan. Aba, nagpanting ang tenga ni David. Sabi niya, who is this uncircumcised Philistine? Na minamak niya yung lahi ng Israel. Di tanong siya, ano bang gagawin pagka natalo yan? Yung ayokong Tagalogin eh. Yung uncircumcised Philistine. Anong gagawin pag natalo yan? Yung uncircumcised Philistine. So yung tinatanong niya, sumasagot. Ay, pag natalo, libre na daw ang tax. Diba? Tax free. Ayun talaga yung nakasulat. Kala nyo nagjo-joke ako? Yun talaga yung sulat. So yung sagot, yung utos. Sino mang nakatalo doon, tax free na. At nagustuhan naman ni David. Pero other than that, gusto niyang yung honor at name ng Lord ay maparangalan. Ang kaso, narinig ni Kuya. Basahin natin, forward natin yung next slide. So, sinulat ko, tinype ko yung next slide. Yung sinabi ni Eliab, ni Kuya Eliab. Kasi nga, tanong si David, ano mangyayari pag natalo yan? When Eliab, David's oldest brother, heard him speaking with the men, he burned with anger. Kaya pala he was rejected. May ugali ang Eliab once triggered. Ano yun? He burned with anger at him. Why have you come down here? And with whom did you leave those few sheep in the desert? I know how conceited you are and how wicked your heart is. You came down only to watch the battle. Alam niyo na, ba't siya hindi napili? Judgmental. Ikaw rin, pas, di na judgment siya. Hindi, sabi I know you are conceited. Your heart is wicked. Talaga ba? Kung si Lord nga magsasabi, the heart of David is after the heart of God. Maling-mali ang Eliab. If you were David, anong sasabihin mo sa kuya nyo? Kahit kuya kita. Gigisingin kita sa katotohanan, mali ka, tama ako. Ay, hindi ganun si David. Tingnan natin. Balik tayo sa chapter 17, 29 to 30. Nung marinig ni David yon, yung akusa ng kanyang kapatid, anong sagot niya? Now, what have I done? Can't I even speak? He then turned away to someone else and brought up the same matter, and the men answered him as before. Hindi pumatol ang David. Hindi niya sinabing, hello, hindi ganyan ako mag-isip. Hindi naman alam ni Eliab na inutusan siya ng tatay niya. Tama? Ang alam ni Eliab, mayabang ang David. Puno siya ng kayabangan sa puso. At pumunta lang siya para magkiusyoso. Which is not true. He came there because utos ng tatay niya. And who was Eliab to judge him? Pero wag nating pansinin ang Eliab. May inis ka lang. Pansinin natin si David. How did he react to the false accusation of his kuya? Alam mo, dapat ang kuya pinagtatanggol ang bunso, diba? Sino mga kuya dyan? Sila ang bunso. Pero si David, he did not respond on a bad note. Diba? Na-appreciate nyo. Ginalang niya pa rin yung kuya niya. Pastora, paanong ginalang? Tinalikuran nga syempre tao lang din si David. Pag nagstay siya doon, baka ma-trigger. Kaya, iniwasan na lang niya. Without saying bad words. Bad words ba yung, ano bang ginawa ko? What have I done? Can't I even speak? Is there a bad words on those words? Meron ba? Di ba wala? Tapos, para hindi manatili sa isip at puso niya yung galit, tinanong niya ulit, ano ulit yung gagawin pag natalo yung uncircumcised Philistines na yan? So, ang kinater niya sa mind niya, yung makakapag-encourage and inspire sa kanya. Pag may galit ka sa isang tao, wag mong ikukwento sa isang taong kakampihan ka.
Kasi dumadami yung magagalit dun sa taong yon. Ang tawag diyan, Absalom's conspiracy. Umiipon ka ng tao para yung galit mo, galit din nila. Hindi yun maganda. Amen po ba? Amen po? Walang ginawa si David na foul, even when he was confronted by his kuya. And for me, that is a good thing. That is kindness. Not repaying other people for what they have done sa atin. Kaya ba nating maging ganon? Dahil inaaral natin, nako-conscious tayo ngayon. Pero pag nakalimutan na natin, ay naway mo ko, warning kita. Kaya dapat balik tayo ng balik sa salita ng Diyos. Amen po? Palakpakan po natin ng Lord. So okay yung pangalawa, tama ba na mabait ang David? Parang ayaw nyo ah. Pangatlo was King Saul. How did David treat Saul, King Saul? Si King Saul treated David as an enemy, kalaban sa trono. Kasi nalaman nga ni King Saul na magiging hari ang David. So ang akala ni King Saul, lalabanan siya ni David. Hindi alam ni King Saul na hindi ganun si David. He will not get the position by his own means. He'll wait for God's timing. Tama po? Iba talaga yung takbo ng utak ng mababait kesa sa mga hindi mababait. Ano tayo? Mabait ba tayo o hindi mabait? It really starts in the way how we perceive things. Paano mo tignan yung mga bagay-bagay. So, ang dami po, di ba chapter 24 na kaagad. Dapat chapter 18 pa lang kasi 17 eh. Pag binabay ko yon, maraming instances na 2 beses hinagisa ng sibat ni Haring Saul, si David, para mamatay. Buti na lang magaling umilag si David. Yan ang matutunan natin. Dapat magaling tayong umilag sa mga paso ng kaaway. Amen po? And then, hindi lang, maraming pagkakataon. Nalaman ni King Saul na may gusto ang David sa isa niyang anak. Alam niyo yung ginawa? Pinakasal sa iba. Tapos, nalaman ni David, gusto niya si Michal, yung isang anak din na babae ni David, ni Saul. Alam niyo yung sabi ni Saul? Sabihin niyo yan kay David. Gusto ko siyang maging son-in-law. Pero kailangan ko ng foreskin. Hirap Tagalogin eh. Basta, mga Philistines na dapat mapapatay ni David. Para yung foreskin ibibigay niya as gift sa kanyang pamilya ng mapapangasawa. Oh. Times 2 ni David, pumatay siya hindi lang ng 12 Philistine army, parang 24, ganon times 2. Pero imbis na ipakasal, walang nagawa si David kundi ipakasal si Michal doon kay David. Pero, hindi pa rin nawala yung desire ni Saul, napatayin si David. Hanggang sa talagang lumala na yung kwento, lalo't na-realize ni Saul na yung anak niyang panganay na si Jonathan, kakampi ni David. So, pati kay Jonathan, nagalit na si King Saul. At grabe po, King Saul treated David as an enemy. Pero anong trato ni David kay Saul? He still sees Saul as God's anointed. And he will never lay a hand on God's anointed one. Amen po? Grabe, no? Alam mo, napakadali kay David na, yung mga ayaw kay Haring Saul, dito kayo sa akin. Tapos magpalakas siya, no? Palakas siya ng persa. Pag malakas yung persa niya, sugod sa Malacanang. Hindi, sa palasyo. Sugod sa palasyo. He could have done that kung hindi siya kind. Kung after lang siya sa position and prestige and power. But you know what he did? Alam niyang gusto siyang patayin ni Saul. Alam niyang galit si Saul sa kanya. Siya na yung umiwas. Siya na yung lumalayo. Hindi niya kinalaban si Saul. He was very clear na huwag niyong sasaktan si Haring Saul.
because the anointing of the Lord was upon him. Grabe si Saul. Ayaw niya sa tao. But he recognized the anointing, the calling of Saul, being the God-ordained king. Ayaw niya sa tao. O di wag yung tao, yung kanyang posisyon ang igalang natin. Amen po ba? Parang ayaw niyo Pag inaral niyo yung kwento, hindi lang 5 beses na talagang muntik-muntika na nang magharap itong si Saul at mapatay niya si David. Pero dahil umiiwas ang David, hindi lang niya na-spare yung sarili niya, na-spare niya pa si King Saul to commit the sin of murdering him and cutting off. May plano ang Diyos kay David At walang Saul na pwedeng humarang noon. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Lord. So ito yung kinuwento ko kanina sa first service. Kakahanap ni Saul kay David. Etong si David nagtago sa isang kuweba. Tapos doon sa kuweba, nasa dulo siya ng kuweba. So itong si Saul, sa kanyang paghahanap kay David, sumakit ang tiyan. Kinover yun ng Bible. King Saul relieved himself. Alam niyo na yon. Pasok siya sa kuweba. Doon sa mismong kuwebang nandun si David. Hindi niya alam. Pinagtagpo pero hindi tinadhanang maging kamatayan na ni David o ni Saul. Amen? So nagre-relieve ang Saul. So syempre yung kanyang kapa at yung gamit niya nasa isang tabi. You know what David did? Dahan-dahan siyang lumapit at kanyang pinutulan yung bandang dulo ng kapa ni Saul. And after doing that, sabi ng Bible, he was conscience-stricken. Nabagabag yung kanyang puso. Sabi niya, dapat di ko to ginawa kasi anointed siya ng Lord. Hari siya. Short of saying, ayaw ko man sa kanya at sa ginagawa niya, pero he has the position. Amen po? Kaya mo bang maging mabait? Ayaw mo sa tao, pero you should respect the position. And it is true to every relationship and to every organization. Ayaw mo kay barangay chairman. Okay, nakakita mong corrupt. Ang gagawin mo, hahabla mo. Pwede naman. With the right evidences. Pero, right manner. Amen po ba? Ayaw mo sa tatay mo kasi yung tatay mo may favoritism. Anong gagawin mo sa tatay mo? Ayaw mo man sa tao, but respect the position. Tatay mo pa rin yan, nanay mo pa rin yan, teacher mo pa rin yan, boss mo pa rin yan. Pwede ba yan, Pas? Ayaw ko sa tao, but I will respect the position. Look at David. At sa ganung ugali, he was perceived as a kind person. Hindi nga niya inudyukan. Alam nyo ba, itong si David, lahat ng ayaw kay Saul, lahat ng mga outcast, sabi ng Bible, sumasama kay David. But never did David incited them to go against Saul. Yun ngang there was a time na nakatulog ang Saul. So katabi niya si Abner, yung kanyang commander-in-chief. Tulog silang lahat. Ang ginawa ni David, pinuntahan. Pangalawa na yun Siguro sa isip ni David, bakit ba gusto mo akong patayin? Yung kasama ni David, pagkakataon mo na yan, David. Patayin na natin. Isang tanak lang yan. Dead boy na yan. Pero anong sabi ni David? Wag. Ito yun sa 1 Samuel 24:6, he said to his men, "The Lord forbid that I should do such a thing to my master, the Lord's anointed, or lift my hands against him, for he is the anointed of the Lord." Kaya nyo ba yon? Sa taong gusto kang patayin, igagala mo pa rin yung kanyang posisyon? Yun yung kind-hearted David. He was placed in the position as king of Israel, not because he killed Saul, but because it was the hand of God who catapulted him to be the king of Israel. Sa tamang panahon, wala siyang tinapakan. Wala siyang inagrabyado. Amen po ba?
Pwede yon, pwede kang itaas ng Diyos sa tamang posisyong para sa iyo nang wala kang sinasaktan, nang wala kang minamasamang tao. Kaya yun ng Diyos. So hindi mo kailangang magsalita ng mga negative things just for you to be promoted. Hindi ganyan ang workings ng Lord, hindi ganyan ang mabait na tao. Amen po ba? Kaya nung time na yon, kinuha niya lang yung water jug ni Saul. Layo na siya. Punta siya doon sa kabilang burol. Tapos ang sabi pa ng Bible, walang nagising. So, si Saul na sa gitna, tulog silang lahat. Yung army niya nakapaligid sa kanya, walang nagising. Nung pumunta si David, kinuha niya yung kanyang isang spear ni Saul at saka yung kanyang water jug. At tapos umalis siya pagka medyo malayo. Tapos sumigaw, Abner! Lagot ka! Dapat mapahamak ka! Nagising na ngayon silang lahat. Kaya pala hindi sila magasing, sabi ng Bible, pinatulog sila ng Diyos. Kaya alam nyo, masarap, kahit galit sa inyo yung leader nyo, pero kakampi mo ang Diyos. Kaya kanyang samahan. Pero mo sabi ng Bible, pinatulog ng Diyos ng mahimbing. Yung buong army ni Saul para walang magising. Kasi pag nagising sila at nakita nila si David, papatayin ng David. Pero hindi, dahil may plano ang Diyos kay David. Amen po. Tapos sumigaw si David, Abner, lagot ka, hindi mo binantayan ng hari. Hindi mo ba alam, merong gustong pumatay sa hari? Sabi ni Abner, sino kang ginigising mo ng aking Panginoon? Tulog eh. Nabosesa ni Saul. David, anak, ikaw ba yan? Opo, mahal na hari, ba't niyo ba ako gustong patayin? Alam niyo ba, pwede ko kayo patayin kanina. Inudyukan ako ng tao kung patayin ka. Pero hindi. I will not lay a hand on you because you are God's anointed. Grabe si David. Kaya ba natin yon? Parang isa lang umimin, no? Para kasi ang sarap na gumanti. Yung, ang sarap sa pakiramdam na nakabatok ako. Napatid ko siya. Pero hindi yun ugali ng mabait. At hindi yun tatanggap ng pabor sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Lord. Ang daldal ko, no? Okay, pang-apat. Siyempre, yung anak ni King Saul na si Jonathan. Ang ganda kasi nung sabi ng 1 Samuel 24. Si Jonathan, panganay ni Saul. Pero best friend siya ni David. At mas kumampi si Jonathan kay David. Siyempre, alam niya kasi yung mali ng tatay niya. Kaysa sa tatay niya. At ito yung statement niya. Sabi ni Jonathan said to David, whatever you want me to do, I'll do for you. If you were David, aabusuin mo yan. I mean, if you were not David, pwede mo yang abusuhin. Tama? Si Jonathan, siya yung susunod na haring kapalit ng tatay niya eh. Pero alam niyang hindi kasi alam niyang it was David who will be the next king. Pero yung sabihin niya na, whatever you want me to do, I'll do for you. Hindi yan inabuso ni David. Si David yung ganito na lang, sabi niya, bukas may party para praising. Hahanapin ako ng tatay mo. Sabihin mo wala ako kasi pumunta ako sa tatay ko sa Bethlehem. Tapos pag hinanap niya ulit ako, yun ulit sabihin mo. At mag-trigger na, parang ang sabi ni David, malalaman mo na tama ako, na gusto talaga akong patayin ng tatay mo. Kasi nung una ayaw maniwala ni Jonathan. So kinabukasan, tapos sabi ni David, sabi ni Jonathan, sige gagawin ko yung pinapagawa mo. Tapos, paano ko malalaman yung sagot mo? Sabi ni David. So sabi ni Jonathan, punta ka ulit dito, parang a day after tomorrow, ganyan. At mag-uutos ako sa aking tao. Mag-shoot ako ng arrow. Pag sinabi ko, yung arrow, kunin mo, malayo. Ibig sabihin, lumayo ka, danger ka. I mean, nasa danger ka. Pero pag sinabi ko, ayan yung arrow, malapit sa'yo. Ibig sabihin, walang danger, balik ka sa palasyo. Sila lang may alam. And thank God kasi, yun nga, imbes na abusuhin ni David, yung sinabing ito ni Jonathan, hindi.
parang ang sa akin, ang dating sa akin, gusto ni David na si Jonathan mismo ang makatuklas ng nararamdaman ni David na galit sa kanyang tatay niya at gusto siyang patayin. Gusto niya it was David who will know the truth. Kasi parang ang dating, ayaw ni David na sa kanya manggaling yung masamang ugali ng tatay niya. Alam niyo yon? Yung hayaan mong yung circumstances yung mag-reveal. At nangyari nga. Talagang, nung pinagtatanggol ni Jonathan si David, sinampal ni tama ba? Basta, parang sinampal ni Saul, si Jonathan. Alam mo bang, akala mo ba hindi ko alam? Na kaya mo akong ipagpalit na sarili mong ama diyan sa kaibigan mo? Hindi mo ba alam na hanggat buhay si David, hindi ka pwede maging hari? Pero ang Jonathan, di rin siya sumagot. Umalis na lang siya. At kagaya ng usapan nila ni David, pumunta siya, nag-shoot siya ng arrow, hinabaan niya, pinalayo niya, sumigaw siya, "Oy, kunin mo yung arrow, napakalayo, pero puntahan mo, tsaka ka bumalik dito." So, kinuha nung servant, inabot sa kanya. Walang kaalam-alam yung servant na may ibig sabihin yung pinagawa. Tapos sabi nga, "Sige, mauna ka na sa palasyo. Susunod na lang ako." Tapos maya-maya, lumabas si David. No words na, nagyakapan na lang sila. At doon mo nakita na alam na ni Jonathan. Pero andun pa rin yung kindness ni David. The mere fact na umiyak siya, di ba? Yan ang tatay mo. Grabe yung tatay mo. Hindi. Parang yung pagyakap. Iba yung pakiramdam na, di ba? Alam mo, hindi ka kailangang magsalita ng masama just to prove your point. Let circumstances reveal itself. Basta ikaw, pwede tayong maging mabait sa kabila ng mga hindi magagandang sitwasyon sa ating buhay. Amen po. Kaya pa? Pang-5 pa lang. Pang-4 pa lang yon. Pero na-encourage ba kayo to be good, to be kind? Pangatlo, sa Kayla. Hindi si Kayla. Sa Kayla. Sabihin niyo po, Kayla. So, ang Kayla ay isang lugar sa Israel. So, during this time, etong Kayla, sabihin ko rin si Kayla eh. Etong Kayla ay kinoconquer ng Philistines. So, ang ginawa ni David, he came to save Kayla. Nilabanan niya yung mga Philistines para itong Kayla ay hindi makonquer ng Philistines. Amen po? Nabalitaan ngayon ni Saul na nandun si David sa Kayla. Alam niyong ginawa ni David? Nagtanong siya kay Lord. Sabi niya, kasi ang balita, pupunta si Saul sa Kayla. Tapos, anong nangyari? Nung nalaman ni David na susugod ang Saul, nagtanong siya kay Lord, "Lord, totoo bang susugod dito sa Saul para patayin ako?" Sumagot ang Diyos, "Oo." Pangalang tanong, isusuko ba ako ng Kayla? Alam niyo yung dating? Will Kayla betray me? Anong sagot ng Lord? Yes. If you were David, maninermon mo, kayo mga Kayla kayo. Binuwis ko yung buhay ko para ipagtanggol kayo. Yung pala, susumbong niyo ako kay Saul. You know what happened? Sabi ng verse 13. So David, nung narinig ni David yung sagot ng Lord na isusuko siya ng mga Kayla kay Saul, hindi na siya naghintay na mangyari yon. So ang ginawa niya sa 13, so David and his men, about 600 in number, left Kayla and kept moving from place to place. When Saul was told that David had escaped from Kayla, he did not go there. Alam niyo yon, naiwasan ang bloodshed because David opted na siya na lang yung lumayo sa disgrasya. Alam niyo, he has the right to stay ipamukha sa mga Kayla people na, ayun, alam niyo na yun eh. Pero nung ang Diyos yung nagsabi sa kanya, oo,
isusuko ka ng mga taga-Keilah kay Saul. Hindi na siya nakipag-argue. He did the right thing. He went away from Keilah. And you know what happened? Pati yung Keilah, they were spared. Amen po? Patunay na not because you did good, you will be repaid with goodness as well. Hindi lagi. Di ba nga, napaka-ingrato ng tao. So pag gumawa ka ng mabuti, wag mo talagang lingunin na naghihintay ka ng kahit thank you eh. Gawin mo lang yung mabuti, enough na yon para mapasaya yung puso mo at ang puso ng Diyos. Amen po ba? Next, number 6, si Abigail. He was the wife of Nabal. So Nabal means fool. At talagang fool. Buti na lang English. Mahirap sa Tagalog. Si Nabal ay fool. So ang nangyari, panahon ng tag-ani at pag-harvest ng mga wool, ng mga tupa. So maraming piyesta, kainan. So sabi ni David sa kanyang mga tao, hindi pa siya hari nito punta kayo kay Nabal. At sabihin mo, Nabal, bigyan namin, pwede kaming makahingi. Alam mo ba, binabantayan namin yung iyong mga pastol at ang iyong mga tupa. Tanungin mo pa sa mga tao mo. Kaya kahit ano lang na pwede mong i-share na blessing sa amin. Ayun nga, nag-utos lang si David, hindi siya mismo yung pumunta. Nung dumating yung mga tao niya sa bahay ni Nabal, alam niyo yung sabi ni Nabal, sino yung David na yan? Rebelde yan. Umaaway kay Saul. So, mali na namang paratang. Bumalik ngayon itong mga tao ni David. Sabi niya, David, sabi ni Nabal, ganito raw. Ganun ha. Nag-init ang ulo ni David. Sabi niya, baliwala pala yung pagpupuyat natin, pag-aalaga natin sa kanyang mga tupa. Alam mo, hindi talaga perfect si David. May triggering points din yan siya. Amen? So we're not telling the story of David because he was the perfect example of kindness. May palpak din siya eh. Pero, meron pa rin magandang nangyari. So what happened? Without the knowledge of David, pasugod na sila eh. Ang plano ni David, patayin ang buong lahi ni Nabal. Kasi parang, ang tingin ni David, yung ginawa kong mabuti sa'yo, konting pagkain lang, kuripot mo. Di mo lang kabigyan. Ganon. Ano nga piyesta. Parang humingi ka ng handa sa piyesta. Parang ganon. Anyway, basta to that extent. Ang nangyari, yung mga tao ni Nabal, lapit kay Abigail, the wife. Abigail, naku, delikado yung pamilya mo ngayon, sabi ng mga tao ni Nabal. Bakit? Kasi pumunta yung mga tao ni David. Humingi siya ng food. Kasi may handaan dito sa atin. Yung asawa mo, hindi niya pinagbigyan, hinamak pa niya si David. Sa totoo lang, Abigail, talagang totoo naman yung sinabi ng mga tauhan ni David. Kaya kami protektado kahit sa init ng araw at sa dilim ng gabi. Protektado kami even against the bandits and wild animals. Kasi pinapaligiran kami ng mga tao ni David. Pinoprotektahan niya kami. And being a wise woman, you know what to do. Sabi niyang tao ni Nabal kay Abigail. Nung marinig ito ni Abigail, dali-dali siyang sige, pengi ako ng mga handa, mga cakes and figs, etc. Gatas, wine, lahat ng pagkain, dali nyo. Pupuntahan natin sa David, pakainin natin sila. Paraphrasing. Seryoso naman kayo? Okay lang kayo? So ang nangyari, nagpang-abot sila. Si David, nagpupuyo sa galit, wanting to take vengeance. Si Abigail, andyan siya para pakalmahin ang David. Pag-abot nila, luhod kaagad ang Abigail. David, parang nag-sorry siya on behalf of her husband. Sabi niya, huwag mong pansinin yung asawa ko, kaya ngayon yung pangalan niya eh. Kung ano yung pangalan niya, siya yon. So, wag mo siyang pansinin. Ito yung mga pagkain hinanda ko para sa'yo. Hayaan mong hindi madungisan yung kamay mo just for self-vindication. Alam niyo yon? Sa isip full of wisdom si Abigail babaeng matalino. Sabi niya, hayaan mo na hindi mo gantihan ng masama si Nabal. Kasi, it will be on your record na pumatay ka ng tao just because
your pride was touched. Your ego was touched. Yun yung mga laban na dapat hindi mo na lang nilabanan. Kasi ego mo lang naman yun. Kaya, wag mo na yung pansinin, ito yung mga pagkain para sa iyo at sa iyong mga tao. At sumagot si David. Then David accepted from her hand what she had brought him and said, "Go home in peace. I have heard your words and granted your request." May sinabi pa siya, kung di ka dumating, patay lahat kayo. Pero salamat dahil sa iyo, na-spare ko yung life nyo and pati yung aking parang history, yung aking buhay. Amen po? So, oo, uminit yung ulo niya. Pero nakikinig siya. Pwede pala yun. Mainit yung ulo mo, nasasabi mo yung gusto mong sabihin. Pero pag nabuhusan ka na ng malamig na tubig, you come to realize na there are those wars you need not fight for. May mga battles na hayaan mo ng talo ka. Kasi hindi naman kabawasan yon ng iyong pagkatao. Amen po ba? Yung wag ka nang mag-exert ng so much effort just so you prove your innocence. There are those battles we need not fight for. And let God do His thing. You know what happened? Pag-uwi ni Abigail, nadatnan niya, lasing ang kanyang asawa at nakatulog. Wala siyang sinabi. Kinabukasan, kinuwento niya, Nabal, alam niyo bang, ano mo bang ginawa ko? Nung kinuwento niya yun kay Nabal, si Nabal na-stroke, na-comatose, at lumipas ang ilang araw, namatay. Just so, ayun si Lord na yun, dahilan. Pero nung malaman nyo ni David, salamat sa Lord kasi na-spare yung hand ko for personal vendetta. Iba kasi yung wars ni David na he fought against Amalekites, the Philistines. They are really the enemies of Israel. Pero ito, personal enemy yan. Mga personal enemy, hindi dapat yan dinidil ng personal vengeance. Yung lalo't gagawa ka ng way, tirahin natin yan. Ito plano. Wag na. Let God do the revenge thing. Amen po ba? So, yes, uminit ang ulo ni David, pero napacify naman siya. Just because nakinig siya sa payo ng isang babae. Kaya alam mong walang pride ang David. And last po, he lamented over the death of King Saul. If you were David, nalaman mong patay na yung gustong pumatay sa'yo. Hay, salamat. 'Di ba? Pero hindi. Siya mismo ikinalungkot niya ang kamatayan ng lingkod ng hari ni Haring Saul. Sabi ng 2 Samuel na to, hindi pa siya hari, chapter 1 verse 17, David took up this lament concerning Saul and his son Jonathan, and ordered that the men of Judah be taught this lament of the bow. It is written in the book of Jashar. Pinakita niya sa mga tao, kahit masama ang ginawa sa akin ni Saul, hindi ko siya ginantihan at di ako masaya sa kanyang kamatayan. Yung mga ganong akto ni David, lalong nagpalapit sa kanya, sa puso ng kanyang mga kababayan. Bantayan mo yung mga taong hindi mapaghiganti. Bantayan mo yung mga taong kahit na ginagawan siya ng masama, ginagawa niya pa rin yung dapat niyang gawin without uttering negative things. Bantayan mo yon because they have the favor of the Lord. Wag mong kakantiin yung mga ganong tao kasi ang Lord ang kanilang tagapagtanggol. Kita kasi ng Lord lahat eh. Alam niya lahat. Walang nalilihim. At mas magandang kinakampihan ka ng Diyos kesa kakampi mo nga ang maraming tao, ayaw naman sa'yo ng Diyos. We'd rather be found na God is siding with us rather than yung mga tao yung kakampi sa atin. Kaya hayaan natin na kahit na anong buyo ng kaaway ng mga tao sa paligid natin, let's remain to be a kind person. Pwede yon kasi meron tayong Diyos. Meron tayong Holy Spirit at meron tayong salita
ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Lord. Now, what are the favors of David? Actually, marami, pero 4 na lang yung sinulat ko. Number 1, God commended him as the man after God's own heart. Acts na yan. Samuel yon. Second Samuel, First Chronicles. Doon ang kwento ni David eh. Pero hanggang sa Book of Acts, kinukwento, David was a man after God's own heart. And that is God's favor. Hindi perpekto ang David. Pero may mga instances sa kanyang buhay na he could have responded in a wrong way, pero hindi. Tama yung kanyang tugon. And with that, hindi binawi ng Diyos yung kanyang katawagang a man after God's own heart. Amen po ba? So favor yun ng Panginoon. Walang pagbawi. Amen po. Pangalawa, God established His kingdom and defeated all His enemies. Ginugal ko pa yun eh. Was there a time that David was defeated when he fought against the Philistines, the Amalekites, the Aramites? Was there a time na David was defeated? Sabi nung Google, wala. Wala siyang natalong labanan. Amen po. And that proves that the Lord was with him. There was a time, I forgot the place, hindi pa siya hari. Pagdating na doon sa lugar na yon, lahat nung mga naiwan nila, mga asawa nila, mga anak, mga ari-arian, nakuha. Wala sila eh. Wala yung mga kalalakihan. So may nag-conquer na ibang lahi, nakuha lahat. Tapos yung mga miyembro ng soldiers ni David, di pa siya hari nun. Siyempre nag-iyakan, yung asawa ko, yung anak ko. Ay, mawalan ka ba ng anak at asawa, di ba iyak ka? At gusto na nilang patayin si David, ikaw kasi, parang ganon. Pero ang sabi ng Bible, but David found strength in the Lord. So nag-pray si David. So parang sa unang tingin, talo. Kasi nakup-kup yung kanilang mahal sa buhay. But the Lord spoke to him, habulin nyo, matatalo nyo yun. So hinabol nila, natalo nila. At ang nangyari, yung palang tumalo sa kanila, di ko kasi natandaan yung lugar, ibang pala yung na-conquer na lugar. At dahil nandun lahat yung nasamsam na kayamanan ng iba't iba nilang na-conquer ng lugar, dahil natalo sila na David, lahat ng nasamsam nilang kayamanan, napunta lahat kay David. Nagets po natin? Iba talaga pag may pabor ng Diyos. Wala tayong talong laban. Lagi tayong magtatagumpay if we have the favor of the Lord. Amen po? Pangatlo, grabe, from His lineage came Christ, our Savior. Even si Jesus, He was called as the Son of David. Diba? Yung pangalang David sa Israel, napaka-prominente hanggang ngayon. Nang pumunta kami sa Israel, isa sa pinupuntahan, isa sa tourist destination was the tomb of David. May nagpe-pray nga dun eh. Oo, nagpe-pray sila sa bangkay ni David. So it was a tomb. Tapos hiwalay yung sa lalaki, hiwalay sa babae. So, syempre, hindi man kami nanalangin doon, pero may naabutan kami nagpe-pray doon. So, highly regarded si David. And that's a favor from the Lord. Amen po ba? Yung wala ka na, kinikilala ka pa rin ng mga tao. Pakay tayo. Sino rito hindi favorite si David? Diba? In one way or another, we were blessed with his life. And that's a favor from the Lord. Not because he was perfect, but because there are those times na the Lord find him good and kind. Amen po. At eto po, although may mga Bible scholars na nag-iiba-iba ng saloobin dito. Pero sinabi ng Ezekiel 37:24 na the David will be king over Israel during the millennial reign. Although sabi ko nga yung iba, figurative lang daw. Pero nonetheless, the mere fact that his name was mentioned. Sabi ng Ezekiel 37:24, my servant David will be king over them, and they
will all have one shepherd. They will follow my laws and be careful to keep my decrees. It was believed na after the 7 years tribulation, Christ will reign with His people. At bawat bansa maglalagay ang Diyos ng hari. Sabi ng ilang mga Bible scholars, ang Jerusalem, ang magiging king is David. Pero si Jesus ang King of Kings. And every nation mag-i-establish ang Lord ng mga hari. And He preserved Israel for King David. Sabi nila, ano lang yan, symbolic, hindi literal na si David. Nonetheless, yung bang ikabit yung pangalan ni David kay Jesus, di ba napakayamang pabor na po yan. Amen po. So, yung mga pagkakataon na we are good in the sight of God, hindi po yun nawawala ng bisa. Parang haba na naman ako. Pero yun na lang, no? Huwag tayong mapagod gumawa ng mabuti. Anak tayo ng Diyos. Dapat mabubuti yung ating gawa. There will be those people who will try to bully us, to tempt us to sin, para patulan natin sila, para gumaya tayo sa kanila. No, let's be different. We are the salt, we are the light. Let us not stop doing good, doing kind things. Kasi yung ating Diyos ay mabuti at mabait. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Lord. Ito rin yung conclusion ko kanina, hindi ko na iniba. We must be kind. Amen po? We must be kind and do acts of kindness because our God is kind and is full of kindness. To what extent? Talagang gayahin natin si Jesus. Sabi ng Titus 3:4-7, but when the kindness and love of God our Savior appeared, He saved us, not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal of the Holy Spirit, whom He poured out on us generously through Jesus Christ our Savior, so that having been justified by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. So, ibig sabihin dyan, let's be kind. Because our Savior is kind. And Jesus was kind, not just to those who do good things to Him. Kahit sa mga taong ginagawan siya ng masama, mabuti pa rin ang Panginoong Jesus sa kanila. The first of the 7 last words, we will always remember. At ito'y patungkol sa mga nanakit kay Jesus, nagbuyo sa mga soldiers ni Pilato na i-crucify si Jesus, sa mga taong nagpako kay Jesus sa krus, sa mga humambalo sa kanya, naglagay ng koronang tinik. What was the prayer of Jesus for them? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Alam nila kaya? Alam nila eh. Hindi nila alam, kagaya ng level ng knowledge ni Jesus. Alam lang nila na may kasalanan si Jesus kasi yun yung paratang. Pero yung knowledge in its truest sense, hindi nila alam. Hindi nila alam na si Jesus ay ang anak ng Diyos, kamanggagawa ng Ama. Even before the beginning of time. Hindi nila alam na they owe everything that they have kay Jesus. Hindi nila yun alam. Hindi nila alam na wala silang karapatang saktan ang buktong na anak ng Diyos. Hindi nila yun alam. Kaya ang lawak ng awa, biyaya, kabaitan ng Panginoon, uttering those prayers, sabi ng mga Bible scholars, it was not just uttered once. It was repeatedly. Every time na siya'y pinapalo nung latigong katat, Father, forgive them. Nung siya'y tinurukan ng koronang tinig, Father, forgive them. Nung siya'y sinampal, dinuraan, tinadyakan, Father, forgive them. Nung pinako siya sa krus, kamay at paa, paulit-ulit daw po niyang binabanggit, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. That is kindness. And that is our Savior. Even to those na gumawa ng masama sa Kanya. And if Jesus can do that, kaya din natin kung gusto natin. Amen po ba?
ang hirap eh. Mahirap kung tayo lang. But we have the Holy Spirit, kaya nga breakthrough kindness. Hahayaan nating mangibabaw yung kagandahang loob, yung mabuting asal sa kabila ng kasamaan ng ating sanlibutan. Breakthrough. Para siyang pinigilan, pero hindi napigilan, magiging mabait pa rin ako kahit sa mga hindi karapat-dapat. I will still treat them kindly for the sake of my kind, good, and gracious God. And at the end, napaparangalan natin ang Panginoon. Kasi siya ang unang naging mabait sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Lord. Our every acts of kindness is seen and will be rewarded by our good and gracious God. Tinatara yan lahat. Hindi pwedeng hindi pwedeng meron siyang makalimutan. Everything that we do, especially for Him, lahat yan noted. Lahat yan will be rewarded dito sa lupa, pati sa langit. So let us not stop doing good, doing kind things. Huwag tayong mapagod. Kahit nauubusan ka na ng pasensya, huwag tayong tumigil. Kasi sa dulo, this is for God's glory through our lives. At lagi nating balikan, siya yung unang naging mabuti sa akin. Kaya ako'y magiging mabuti kasi siya yung unang naging mabuti at mabait sa akin. Amen po ba? Ang i-compare natin, hindi yung tayo sa iba, tayo kay Kristo. Amen po? Palakpakan po natin ng Lord and let us all stand in the presence of God. Let's bow our head, close our eyes. Only Jesus can give us the kind-hearted spirit. And it is available for those who ask. At para lalo tayong ma-motivate na maging mabuti, let's focus on our kind-hearted God. Especially for what He has done in our lives. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy cause me to be like you, and your favor is my delight. Every day I'll awaken my praise and pour out a song from my heart. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. Yes, you are. You are good. You are good. Your mercy is forever. Once again, your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you, and your favor is my delight. Every day I'll awaken my praise and pour out a song from my heart. Every day, Lord, every day. Every day I'll awaken my praise
is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is. You are good. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Yes. Hallelujah. Yes, you are. That's who you are. Lift up your hands. Declare the goodness of the Lord. Forever good. Forever merciful. Forever faithful. Forever kind. Forever faithful. That's who you are. You are good. You are good. Your mercy is forever. That's who you are, Lord. Forever you are good. Forever you are merciful. Forever you are kind and faithful. That's who you are, Lord. Hallelujah. And we praise you for your goodness, for your kindness, for your faithfulness. Walang hindi lalapit sa iyo, Diyos, pagkat ika'y mabuti. Wala kang tinataboy sa mga lumalapit sa iyo. Lalo't ito'y mula sa pusong kumikilala na kung wala kay wala kaming magagawa. Punong-puno kami, O Diyos, ng karumihan, kasalanan, kapalpakan, sa aming isip, sa aming salita, sa aming gawa. There is no good thing in us, Lord. Walang mabuti sa amin. For even we were conceived in sin. But you are good, Lord. You are kind. You do not treat us according to what our sins deserve. You do not even mark our transgressions. You have no listings of our sins. For when we ask for your forgiveness, you cleanse us. You erase every sins that we have committed in the past. For as long as totoo ang aming paghingi ng tawad sa iyo. Thank you, Lord. We are forever grateful for your kindness. Ang bait mo, Panginoon. Ang buti-buti mo. Dakila ka sa iyong kahabagan. Ang hirap maging katulad mo, Panginoon, sa aming sariling gawa lamang. Pero salamat, meron kang salitang iniwan para aming pagbulayan, pag-aralan. Merong Panginoong Jesus na ang kanyang buhay ay napakagarang ehemplo.
ng iyong kabutihan at kagandahang loob. At merong banal na Santong Espiritu na walang sawang kami binabantayan at pinagsusumikapang maging katulad ng aming Panginoong Hesus. Lord, we surrender to you. We want to be kind-hearted people, and only you can do that in us. As we come to you, Lord, this morning, we pray that you would move within us. Give us that desire to be like Christ in the way we think, in the way we speak, in the way we act. Let us be kind-hearted believers of our Lord Jesus Christ. Because that is who you are, and because we are your disciples. We are not perfect, but we desire to be, Lord. Kaya hindi kami aalis sa iyong kamay, hindi kami titigil sa pag-aaral, pagbubulay ng iyong salita. Hindi kami hihinto sa pagdalo sa iyong gawain kasi ito lang ang paraan para patuloy na mahubog ang aming pagkatao at maging katulad mo, Panginoong Jesus. Kaya ngayong umaga muli, narito ang aming paghahandog ng aming buhay. Sabihin natin, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat sa iyong pag-ibig. salamat sa iyong pag-ibig. Binigay mong iyong buhay Binigay mo ang iyong para sa akin. para sa Namatay ka sa krus. namatay ka sa Para krus, pagbayaran. para pagbayaran Lahat kong kasalanan. lahat kong kasalanan. Nabuhay kang muli. Nabuhay kang Para sa aking kompletong para kaligtasan. sa aking kompletong kaligtas. Panginoong Jesus, Panginoon, pumasok ka po pumasok at manahan, At manahan sa aking puso't buhay. sa aking puso't Tinatanggap buhay. kitang tunay Tinatanggap kitang bilang tunay aking Diyos, bilang aking Hari, Diyos, Hari, Panginoon, Panginoon, sarili kong tagapagligtas. sarili kong tagapagligtas. Turuan mo po akong mabuhay Turuan mo po sa akong gitna mabuhay. ng iyong kalooban. Sa gitna ng iyong kalooban. Nais pa po kitang makilala. Nais pa po kitang Maranasan, mapaglingkuran. mapaglingkuran. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoong Patuloy mo Jesus. akong baguhin Patuloy mo akong baguhin ayon sa iyong kalooban. ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan Ako na ni lang po ang mag-pray. Lord, narinig mong aming panalangin. Hindi lang ang pagsisi ng aming kasalanan, pagkilala kay Jesus as our Savior. But Lord, we allow you to change us, to transform us from glory to glory. Lord, impress upon our hearts that kindness spirit, Lord. Impart upon our lives that kind-hearted attitude, Panginoon, dahil ito'y nakakapagbigay ng kaluguran sa iyo. Lord, more than just receiving your favor, we want you to be pleased with our lives. Hayaan mo yung aming mga natututunan na hindi lamang karagdagang kaalaman, kundi amin itong maisapamuhay, Lord God. Let us be living testament of your word, that we will put into practice whatever we have learned from you. And Holy Spirit, guide us, instruct us, direct us, lead us, Lord. At hayaan mong hindi mawala yung desire sa aming puso na mabuhay sa gitna ng kalooban ng aming Diyos, doing the thing that will please His heart, upang sa buhay pa lang namin, marami na po kaming maakay patungo sa kaligtasan at pagbabago ng buhay sa magitan mo, Panginoong Jesus. Lord, salamat. I-bless mo ang bawat isa at makita namin, Lord, na unti-unti andun ang iyong pagbabago sa aming pagkatao. Hayaan mong maranasan namin ang iyong pabor. Let there be healings in the bodies of your people right now suffering from any sicknesses, diseases, and pain. Lord, let it be, Panginoon, na mag-umapaw sa amin ang iyong mayamang habag, awat biyaya. Not because we deserve it, but because you are a good and gracious God. Let all the benefits of the cross be poured out to your people at hanggang sa iyong pangalawang pagdating. Lahat nga po kami madatnan mong matapat na naglilingkod sa iyo. Can we give the Lord a best clap of praise? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give you all the glory, honor, and praise, God. In Jesus' name.